Magandang araw po sa inyo mga katropa. Ang video kung mapapanood nyo ngayon ay magbibigay sa atin ng paalala, na huwag tayong padala sa mga ginagawa nilang diversionary tactic, upang ilihis ang totoong isyu, at tayo ay madaya nila. Dapat nating alalahanin, na ang pag-aresto kay Digong Duterte ay siya mismo ang may kagagawan noon. Ang gobyerno ay tumupad lamang at sumunod sa batas. Mabuti pa po, ay panoorin na lamang natin ang video at kayo na ang humusga. Salamat po mga katropa. Matataas sa lider ng bansa matapos ang akusasyon kaugnay sa ilegal na droga laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Si Vice President Sara Duterte naman inakusahang nagpasimula ng Oplan Tokhang nung siya'y mayor pa ng Davao City. Inilahad yan ang nagpakilalang dating miyembro ng Davao Death Squad sa pre-trial investigation ng International Criminal Court. Dawit din sa mga alegasyon ang leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Kibuloy at ilang nakaupong senador. At yan po ang tinutukan ni Salima Refran. Panawagan ko po sa Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na mag-ingat po at wag po magkumpiyansa talaga sa halimaw ng Davao na si Rodrigo Roa Duterte at yan allegedly Vice President Sara Tambaloslos Duterte. Mga traidor po itong mga ito at babalayan ng dating pulis na nagpakilala ring miyembro ng orihinal na Davao Death Squad na si Arturo Las Cañas sa gitna ng mga birada ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos. Humarap si Las Cañas sa media mula sa di binanggit na lugar sa labas ng bansa kung saan natapos na ang pre-trial investigation sa kanya ng International Criminal Court Office of the Prosecutor. 186 pages daw ang kanyang affidavit at may binigay pang notebook na naglalaman ng lahat ng nalalaman niya sa mga pagpatay na iniutos umano ng dating Pangulong Duterte, maging mga alegasyon laban sa mga anak nitong sina Vice President Sara at Congressman Pulong Duterte. Tinanggap ito ng Office of the Prosecutor as exhibit. And meron ako mga graph na ginawa ko about the delays in anti-crime task force, Genius Crime Task Force, and nung naging mayor, si Sara Duterte. Ayon kay Las Cañas, kasunod ng mga pag-usisa ng media sa mga riding in tandem sa Davao City na pumapatay noon at walang nag-iimbestiga, nilikha ni Sara Duterte nang siya nang naging Davao City Mayor ang Oplan Tokhang. Siya nga ang pasimuno nitong Oplan Tokhang nung nakaupo siya as mayor noong 2012, inappoint niya si Bato de la Rosa as Chief of Police ng Davao City. Sinabi sa akin ni Bato de la Rosa na nag-craft sila ng panibago ngayong extrajudicial killing na campaign against illegal drug, in which is Tok-Tok Hangyo, meaning Tokhang, mga target personalities, illegal drug, labi na mga, lalo pa mga gumagamit ng shabu at saka nagbibinta. Sabi niya, kinapan ninyo, ilubong ninyo ang target para ang kaso missing person lang. Tinanong si Las Cañas kung ilan sa tingin niyang napatay sa Tokhang sa Davao noon. Sa Laon Quarry lang po, sa estimation ko lang, mayroon pong mga more or less 3,000. Pero ang total damage o napatay sa Davao City, yung nakita at saka yung missing, more or less 10,000. Hiwalay pa raw yan sa pinapatay sa pinalawak na Tokhang kinalaunan. Separate from Metro Manila. May nag-imbestigar ba dito? Wala. Nag-imbestigar ba yan? Si Vice President Tambaloslos Sara? No.
katapusan ug mga nakapot nga pangandoy. Sinisikap ng GMA Integrated News sa makuhang panig ni Vice President Duterte sa mga sinabi ni Las Cañas. Pero nauna na siyang nagsabi na ni minsan daw ay hindi na iugnay ang kanyang pangalan sa umano'y Davao Death Squad sa mga taon na nagsilbi siyang Vice Mayor at Mayor ng Davao City. Pero nang mahalal daw siya bilang bise, bigla na lang daw nagkaroon ng testigo laban sa kanya at kasama na siya sa mga akusado sa ICC. Sabi niya, hindi niya kailangan ng death squad para sa mga bagay na kaya niyang gawin. Handa raw siyang harapin ang anumang akusasyon laban sa kanya, pero haharap lamang siya sa isang Pilipinong hukom at sa Pilipinong korte lamang. Dagdag alegasyon naman ni Las Cañas kay dating Pangulong Duterte, may hawak umano itong mga Shabu Laboratory sa Davao Region. Luloko mo ng mga Pilipino. Anong ginawa mo? Drug war? Anong drug war? Ikaw ang drug lord. Pinapapatay niya sa grupo namin ni Espiopo Bin Laud yung 11 Chinese workers and chemists ng Davao Shabu Laboratory at ng Barangay Obreo. Si Mayor Duterte naman ang in charge dito sa Southern Mindanao, dito sa mga Shabu Laboratory. Ang koleksyon raw ng baril ng dating Pangulo, hindi lang daw nasa 300. Hanggang koleksyon ni Mayor Duterte during my time, more than 1,000. Igaling ko ito kay Kibuloy. Kung magbiyahe si Kibuloy, dala yung eroplano ni Duterte sa Amerika, nagdala yan ng mga spare parts, silencer, mga bala, ano pa yan, mga parts. Sinisikap din ng GMA Integrated News sa makuhang panig ni dating Pangulong Duterte, pero dati na rin niyang tinatanggi ang alegasyong meron siyang Shabu Laboratory. Kaugnay naman sa alegasyong marami siyang baril. Wala akong baril sa bahay na hindi rehistrado. Collector's item man yan, it's allowed by law. How can you use it against me when the practice of giving a collector's license is allowed by law? Dinawit rin ni Las Cañas sina Senador Bato de la Rosa na Davao City Police Chief noon at Senador Bongo na long-time aide ng dating Mayor at dating Pangulong Duterte. Kabilang daw sila sa mga nagbibigay ng utos sa Davao Death Squad. Para for sure na ang mga death squad, kumukuha si Bongo ng personal identification data dito kay Mr. De Guzman ng Land Transportation Office of Davao City. Ito, kumpleto po sa detalye kung saan nakatira ang target, anong sasakyan ang gamit niya, at anong kulay ng sasakyan. Sige, buhay siya, pabaya mo lang yan siya, mag-alig siya na mag-alig. Basta malinis siya konsensya ko, sabi mo, bahala siya sa buhay. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag si Go, Kibuloy at iba pang mga pinangalanan ni Las Cañas.